Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ating purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Para po tayo ay makapasok sa mensahe ng Ebanghelyo, ating napakinggan na may 3 bayan na binanggit plus 2. Kaya 5 bayan. Ano po iyon? Corazin, Bethsaida, Capernaum. Ito po yung unang 3. At yung huling 2 na pang-5 ay Tiro at Sidon. Ang Bethsaida, Capernaum at Corazin ay lugar kung saan umikot si Jesus upang ipamalita ang mabuting balita. Dito sa 3 bayan na ito, kung saan mas maraming tao at naniniwala sa Diyos kay Yahweh na kanilang tinatawag, ay nakasaksi sa kaniyang kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit, ng magpalayas ng mga espiritu, at tumawag ng kaniyang mga alagad. Ganoon ang sitwasyon ng 3 bayang ito. Ibig sabihin po, sila ay isang bayan o mga bayang pinagpala dahil sa kanila umikot, naglalakad, naglalakbay, gumagawa ng himala ang Poong Jesus Nazareno. Yun pong Tiro at Sidon ay hindi bayan ng Diyos. Ang tawag po sa kanila ay mga paganong bayan dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Bakit po ginamit ni Jesus ang bayang ito at sinabi pa niyang kawawa? Ito ay isang sumpa. Woe to you! Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! At ikaw, Capernaum! Bakit? Dahil po sa kabila ng pagpapakita ng himala, sa kabila ng pagpapahayag ni Jesus ng mabuting balita, sa kabila ng maraming pinagaling na may sakit, ang mga taong nasa palibot nito ay hindi pa rin naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Kaya sila, ayon sa ating kasulatan, ayon sa ating binasang salita ng Diyos, sila ay mapupunta sa Hades sa araw ng paghuhukom.
Mas mabuti pa raw ang Tiro at Sidon na kahit na hindi nakarinig at nakasaksi ng kapangyarihan ni Jesus, gumagawa ng mabuti. Kaya nga siguro parang gustong sabihin sa atin na minsan mas mabuti pa ang hindi nakakakilala sa Diyos pero mabuti ang kalooban. Kesa sa pinagharian ng Diyos, kesa sa nalaman niya ang Diyos, pero hiwalay ang kaniyang pananampalataya sa kaniyang ginagawa. Napakabigat po ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Kung tayo sana ay katulad ng taga Ninibe, ano po ang nangyari sa Ninibe nang ipinadala ng Diyos si Propeta Jonas at sinabi niyang magsisi sa kasalanan mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na miyembro ng lipunan, nagbihis ng sako, nagsisi sa kasalanan, at silang lahat ay naligtas. Ito po ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Kailan natin ipapahayag ang ating pagbabalik loob? Pagdadamit ng sako ay pagpapakita ng pagbabalik loob sa Diyos. Baka tayo ay deboto, baka tayo ay mananampalataya, baka tayo ay palaging nagsisimba, pero ang ating buhay pananampalataya ay taliwas o iba sa buhay na meron tayo ngayon. Atin po sanang tingnan kung ako ba ay namumuhay ayon sa utos, ayon sa salita, ayon sa diwa ng Diyos. Mabigat, pero ito ang katotohanang sinasabihan tayo ng Diyos. Kawawa ka. Hindi na ito Corazin, hindi na ito Bethsaida, hindi na ito Capernaum. The Lord is telling us today, personally, sa akin, sa iyo, sa ating lahat, kawawa ka. Kilala mo ang Diyos, pero iba ang klase ng iyong pamumuhay. Sumasamba ka sa Diyos, pero iba ang ginagawa mo sa iyong lipunan. Kawawa ka. Sigurado, impyerno tayo pag ganun ang ating ginagawa. Ang ating pagdedebosyon, ang ating pagsisimba ay hindi garantiya na tayo ay sa langit pupunta. Ang garantiya ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos at mamuhay ayon sa kaniyang utos at mga salita. Meron sana akong gustong i-share, pero i-share ko na rin. Hindi po ako maninira dahil meron po akong kaibigan na na-scam. 25,000 pesos. Anong connection, Father? Simple. Siya ay nagtitinda ng online mga beauty products. So nainganyo siya na mag-invest kasi after 7 days, magiging 75,000 ang kaniyang 25,000. Bakit siya nainganyo? Kasi mabait po, Father. Ang lahat ng kaniyang mga picture sa kaniyang profile sa Facebook ay puro makadiyos. Natutuwa nga po ako kasi nung isang araw, nag-post siya sa harapan ng Quiapo Church. At ang sabi niya, blessed ang araw ko ngayon. Siguro dahil nakascam na naman. Biruin ninyo, nagtatago sa pangalan ng Diyos. Nagtatago sa kapangyarihan ng Diyos.
Pero ang buhay, scammer. Sana nandito ka. Tingnan natin baka tayo yung kawawa. Baka ngayon, we are enjoying our life na hindi pala ito nakatuon sa kapangyarihan at katotohanan ng Diyos. We can enjoy, pero at the end of the day, parusa at impyerno ang ating matatamo. Ayusin natin. Kasi baka isa ako sa Corazin, isa ako sa Bethsaida, isa ako sa Capernaum na naniniwala sa Diyos, pero hindi tama ang takbo ng aking buhay. Baka hanggang ngayon, mapanakit ka pa rin sa kapwa. Baka hanggang ngayon, nagpapaasa ka pa rin ng iba. Baka hanggang ngayon, tsismosa ka pa rin. Baka hanggang ngayon, mandurukot ka pa rin. Baka hanggang ngayon, immoral ka pa rin. Sayang ang grasya ng Diyos na dapat ay dadaloy sa atin at dumaloy naman para sa iba para makitang tayo talaga ang instrumento ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Baliktarin po natin. Huwag nating hayaang matapos ang buhay na ang sinasabi ng Diyos ay kawawa ka. Baliktarin po natin, mapalad ka. Mapalad ka, Corazin. Mapalad ka, Quiapo. Dahil ang taong pumupunta sa iyo ay tunay na nanampalataya at naninikluhod sa kasalanang aming ginawa. Pagpalain tayo ng poong may kapal.